Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. When you choose the no contact in a really hard way, and at the same time, you also do this thing, then that will change everything, okay? Una is no contact rule in a commitment at sasabihin ko ang pangalawa sa mga susunod na detalye. But first of all, I just want you to like the video. Like lang, malaking tulong na yun. Like. Malaking tulong na yan. Then subscribe to the channel, okay? Anyways, here's the discussion. Paano ba darating sa point na yung ex mo naman yung parang tanga ngayon na uulan ng chat sa'yo, uulan ng pangungulit sa'yo, at uulan ng pagmamahal at emotion sa'yo? First of all, hindi mangyayari yan ngayon sa sitwasyon mo ngayon. Hindi ka naman tanga. Alam mo na favorable yung table sa side niya. Kumbaga, kung magiging business kayong dalawa, mas maliit ka at mas malaki siya. Alam mo yon, di ba? So as of now, hindi ka naman tanga. Alam mo sa sarili mo na may nafe-feel ka. At ang nafe-feel mo, nararamdaman mo, nakikita mo na napapatunayan ng utak mo na itong ex mo or itong karelasyon mo ngayon o kung sino mang Poncio Pilato yan, is hindi into it sa'yo ng sobra-sobra. Hindi siya in love sa'yo ng sobra-sobra to the point na gusto kanyang hiwalayan, gusto kanyang iwan, at huwag kanyang habulin. At bakit niya nararamdaman yung mga bagay na yan? No? Ayaw niyang humabol siya, ayaw niya, kasi hindi ka na niya feel, wala ka ng attraction sa kanya. And that is the time na yan yung pinaka magandang pagkakataon to implement and to commit the no contact rule. Ang problema kasi sa inyo, kapag nag-no contact rule kayo, no contact rule lang, di lang kayo mo-contact. Pero kailangan nyo magbigay ng certain commitment sa no contact rule para mag-play siya dun sa role niya as a no contact rule. Hindi pwedeng no contact rule siya, tapos hindi mo siya paninindigan. Always give your commitment. Be committed dun sa ganong uri ng proyekto. Why? Because when you start no contact, then that will be the time that no you, walang ikaw sa buhay niya. At kapag walang ikaw sa buhay niya, then the confusion will start to happen. Dahil nga wala kang ikaw sa buhay niya, magsisimula siya ngayon mag-dig deep at maghanap kung nasaan ka, magsisimula siyang mamiss ka niya. Doon kasi yung point ng namimiss mo yung isang tao. Kasi nga wala siya sa tabi mo. Kaya mo nga siya namimiss di ba? So, my very point of view, if you want someone to miss you, you need to do and commit no contact rule. At once na na-miss ka na niya, because of that commitment, then dito na tayo papasok sa pangalawang part. And that is what we call the bully part. Ito yung isang bagay na never mong narinig sa kung saan-saan lang. Pero believe me that you need this. Kapag ex mo, kailangan marunong ka mambully. Bully talaga ang term ko. Okay, gusto ko siyang i-emphasize dito sa screen. Bully. Yun lang ang term ko. Ang ibig ko sabihin, matuto kang parang i-disrespect siya. Iparamdam mo sa kanya na, ba't ka na naman kumukontak? Tingin mo, kailangan pa kita. Hindi naman ako makikipagrelasyon ng hampas lupa na tulad mo. Pangit ka, pokpok ka, ganito ka, ganyan ka, ganun ka. Then blame him, blame her. I know it's a little dark, but this is how it works. You just need to show her a little side of you na palaban ka. Ipakita mo na kahit papaano is medyo alam mo yun, meron kang strength, para kang leon, para kang tigre. Pumapalag ka, nang bubuli ka, nang gugulpi ka ng emosyon. You need to have that kind of violence in terms of emotion lang, no? Wala akong sinabing physically. It's just emotionally violent ka pagdating sa feelings ng ex mo once na humabol siya sa'yo. Kasi pag pinakita mo yung strength mo through that, then that will be the time na magkakaroon ka ng certain charm and charisma sa kanya na parang napakalakas mo naman pala, napaka-independent mo naman pala. At least yung toxicity level na pinapakita ng ex mo is tinatapatan mo dun sa level na pagiging bully mo. But I know, most of you takot gawin to. Sad to say na most of you, I don't want to do that. That's really dark. That's really manipulative. That is really not my thing. I don't think na ganyan akong tao. I don't think na
Nakakatuwa yan, and I don't think na magagawa ko sa ex ko yan. And that's a sad part sa side ko. Kasi, this is how it works eh. Yan yung effective kasi. Ang dami ko na rin kasi naging clients. Kapag yung kliyente ko nagiging bully na siya, parang, bakit? May trabaho ka ba? Wala ka naman trabaho, di ba? Tapos ikaw pa mambababae, bakit gwapo ka ba? Eh, napakapangit mo lang naman eh. Ano tingin mo, kailangan kita? Parang ganoon. Parang medyo may pagka-bully na yung kliyente ko. And at the same time, syempre, hindi mo pa naririnig yung conversation. Pero throughout conversation daw, tinrive niya yung momentum na siya yung matigas, siya yung matapang, siya yung bully, siya yung mapanlait. Parang ganun. And because of that bully presence, mas mabilis niya nakakontrol ng sitwasyon. Kasi nakita ng ex niya na hindi pala pwedeng iwan basta-basta tong tao na to kasi high value siya in terms of independency. Napakatapang, may courage, something like that. Yeah, but the whole world will advise you to never do that thing. Yes, I understand. Maaaring ang buong mundo i-advise nila sa'yo na huwag itong gawin. Which is, it's okay if you don't want to do this. But, as I've said, this is the effective kasi. I'm just saying what is the effective. No contact rule, and then once na nagkaroon kayo ng chances na mag-interact kayo, you need to become a little bully. You need to become a little, alam mo yun, victim of this thing. You need to play the victim card. Ang sasabihin sa'yo ng social media, huwag ka mag-play victim, huwag ka mag-play victim or anything, or kung sino man tao dyan, they will tell you na huwag ka mag-play victim, but I'm different. It's a different scenario. That is why I'm telling you, be the victim. Play the victim card. Kasi, yun naman yung totoo, ikaw naman biktima rito eh. Ba't ka nasa channel ko? O, di ba? Nanonood ka ng video ko ngayon. Eh, bakit? Sinaktan ka ng ex mo, biktima ka niya. O, ano gagawin natin? Iyak ka ngayon, di ka niya babalikan. Ay, hindi talaga. Wala naman siya nakikita mong high value side mo eh. But when you start to do this kind of traits or this kind of thing na ina-advise ko, then that will be the great advantage. But if you want to get your ex back in a fully level, give us a message sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching. Thanks for watching.